I still don't have the confidence of beheading my succulents, especially when they are echeveria, and most especially when they are echeveria with frills and carunculated on them. I really don't have the confidence simply because they dined on me. But I have to do this now because no one else will. Bakit ako takot magpugot, guys? Kasi mostly talaga, ang nabubuhay lang ay yung top na part. Yung sa root na part, na ano yun guys, magda-dry out lang siya. Hindi ko alam kung bakit kasi inano ko naman, ano yun? Dinidehydrate ko naman ng masyado bago ko pugutan pero nabubulok pa rin talaga. Pero mabubuhay naman yun sa top part. Magiging successful naman. Kaya kung mamatay man, at least meron pa yung sa top part. Ngayon ko napugutan si Madam Moisel kasi sabi ko dati diba na parang nagkakaroon siya ng mga babies na palabas. Pero wala naman, hindi naman lumabas. Kaya pupugot na lang ako. Tangkad na kasi siya guys. Oh. Ayan, at saka pumayat ito kasi inano ko nga, dinidehydrate. Diyan lang yan, ito siya, part na to. Hindi ko na alisin yun siya dyan. Nisprehan ko na ng isopropyl ay alcohol itong cutter ko guys. Hindi siya matulis. Mas okay ata yung blade. Yan. Okay naman. Yun siya stress. Kasi baka maano pa, tataob or mabasa pa ng ulan. So, mas mabuti nang dyan na lang yan siya muna. Para baka sakali maging successful. Isunod ko na ito si Prima Donna guys. Na-stress na siya na masyado kasi nga hindi ko nga dinidiligan. Ang seller ang nag-ano nito behead. Tapos ito na yung dumating sa akin. May ganito. Tapos meron ito siyang isang baby din. Kaso nung pinugot ko siya guys, sineparate ko. Namatay din. Hindi ko na alagaan. Tumaob siya. Tapos hindi ko na pansin masyado. Tapos meron sana baby din na sumunod. Dito tumubo banda kasi ito yung pinugot ko. Tapos ang nangyari, namatay din yung mga babies na yun. Natuyot din sila. Mukhang mas gusto ko yung blade gamitin. Kasi ano yun. Parang ito mapurol. Yan. Sobrang dehydrated na guys. Nakukulubot na yung dahon. Kuluntoy na. Ayan. Ang ganda ng kulay niya guys. Kasi nga, naano siya na dehydrate. Yan. Ang ganda ng variegation niya dito banda. Oh. Pero mawawala din yan. Mag-dry out din yan siya. Pati yan, dyan ko lang din yan siya ilagay. Hindi ko na alisin. Ito din, pugutan ko din itong si Red Dragon Queen. Si Red Dragon Queen. Meron na siyang, guys, mga carunculated. Gumanda siya dito sa akin. Meron lang itong guys. Yung guys, nangitim siya dyan. Tumaob yung isang, naku, meron na namang nakapasok dito guys, oh. Tumaob na naman, mga manok yan guys, na nakapasok dito. Pugutan ko banda sa taas. Dito na. Mukhang matigas ang, stem ni Dragon Queen. Meron siyang baby guys, oh. Yan. Yan yung nangangitim sa kanya, oh. Paano kayo? Baka magtuloy-tuloy. Pero tuyot na naman siya. Baka magtuloy pataas. Ganda.
Pugutan ko na rin itong si Harry Watson. Dalawa na lang itong Harry Watson ko na natira, guys. Ito, at saka meron akong isa doon na Leaf Pro pa. Tanggal na. Medyo nahirapan ako mag-alaga ng Harry Watson dito sa area ko, guys. Parang ang dumi ng kamay ko, guys. Yan. Tapos, ibihid ko rin itong si Polbonian, guys. Kung alam nyo lang, guys, kung gaano to siya kaliit dati. Sobrang liit talaga nito, guys. Yun. Mabigat na kasi. Kaya mukhang natutumba-tumba na siya. Mabigat na yung kanyang head. Ibihid ko na siya kasi ang purpose sa pagbibihid ay para lumaki itong top part. Para mas lumaki. Hindi lang para sa propagation, kundi para din mas lumaki pa itong top part. Mostly talaga, guys, kapag inano mo, binihead mo, yung top cut tumataba. Nabalik ko, guys. Yan, tingnan nyo. Ang laki na niya, guys. Yan. Ang liit nito dati, tapos hindi mo makikilala kung sino siya. Pero ngayon, yan, oh, stress pa. Ang ganda lang. Pinag-iisipan ko pa kung maglalagay ba ako ng cinnamon. Or fungicide yung ilagay ko. Fungicide siguro, guys. Dito ko nilagay yung mga babies. Yan sila. Si Murasaki yung ibihid natin dito, guys. Ayan siya, oh. Tumangkad na siya kasi nga na sobrahan ng tubig. Tapos si Murasaki kapag nasobrahan ng tubig, yung dahon niya, nangingiti, merong spots na itim, tapos nalalaglag siya, guys. Kaya yun, lumiit yung kanyang dahon, kumonte. Inalis ko doon sa rain or shine. So yun na, nagiging okay na siya, natigil na yung mga black na nakikita ko. Tapos hindi na siya naglalaglag. Tapos ibihid na rin natin kasi masyado na siyang leggy. Yan. Ang ganda ni Murasaki, guys. Sama na rin natin to. Nagpugot ako ng isa lang kay Purple Haze, guys. Yan. Pumangit talaga si Purple Haze dito sa area ko, guys. Ang lalaki kaya nito nung dumating, yung leaves niya. Tapos nagiging ganito na siya. Hindi ko alam kung anong problema niya. To siya, guys. Naka rain or shine. Pero ngayon, inalis ko na sa rain or shine. Hindi na siya naiuulanan din. Tapos sana bumuti siya. Talagang lumiit yung dahon. At saka nagiging hindi naman siya etiolated. Sadyang naglalagas lang talaga yung dahon niya, guys. Yan, ang ganda pa naman sana ni Purple Haze. Meron siyang leaf pro pa, oh. Nasa ilalim lang. Buhay na rin. So, meron siyang mga bagong tubo niya to, guys, oh. Ayan. Ang ganda ng kulay, guys. Mga bagong tubo na yan. Ano to? Naano siya? Nasira. Lagay lang natin sa bottom. Tanim ko yun mamaya. Hanggang ngayon, marami pa rin siyang mga dry leaves. Hindi ko alam anong problema niya. Ang dumi ng kuko ko, guys. Nagbihid ako ng Madiba, guys. Yung calculated Madiba ko na free ng seller. Nagsimula na sana siya magkaroon ng drops, guys. Kaya lang, tumaob kasi ito siya, yung buong pot niya. Tapos parang na-disturb yung kanyang growth. Kaya pumangit siya. Nagiging ganyan. Lumiit yung kanyang top na part na yung mga bagong growth. Pumangit. Kaya naisip ko na, tapos siya, guys, parang dehydrated siya lagi. Kahit dinidiligan ko, dehydrated talaga siya. Kaya sabi ko, ibihid ko siya. So, binihid ko siya. Trinay kong gamitan ng
Sinulid kasi nga guys, dikit-dikit ito eh. Ito ma, diba? Masyado siyang dikit yung dahon. Yan. Tinry kong gamitan ng sinulid pero hindi siya nag-work. Hindi pala kaya. Masyado palang matigas yung stem para kayanin nung thread. Kaya tinry ko ulit na gamitan siya ng yung nylon na maliit. Hindi rin kaya guys, parang mas maputol pa yung kamay ko kaysa madiba na pinuputol ko. So, ang ginawa ko na lang ay ginamitan ko na lang siya ng ito, cutter. Successfully naputol naman. Meron lang ito, nabugbog ng nylon. Yun. Tapos ito yung top part. Malinis naman. So, hindi pwede pala talaga yung thread kapag mag-behead ka. Ewan ko kung ano yung ginagamit sa mga vlog ba ng iba guys. Hindi ko alam kung ano yung ginamit nila pamputol. Kaya na mga ganito oh. Diba compact? Ganyan. Tapos, paano i-behead na in between? Gamit yung, gusto ko sana i-behead sila ng gamit yung thread na yun, pero hindi ko alam kung ano yun eh. Gusto ko rin i-behead si Cream Tea. I'll take my chances na i-behead siya. Tumangkad na kasi siya guys. Tapos, hindi ako nag-try ng propagate nito ata sa dahon or nag-try ako pero unsuccessful. Natuyot lang yung dahon. So, i-behead ko siya. Gagamitin ko yung technique na alam ko. So, ito yung paraan na alam ko guys kapag nagbibehead na ako ng compact na succulent. Pinakita ko na to sa inyo eh. Dati pa. Nung nagkakaroon ako dito ng massive na beheading. Ganyan lang yun siya. Alisan lang natin. Masyado palang dehydrated itong cream tea ko guys. Pangit na siya pag dyan. Ito lang yung alisin ko. Ito din. Ano siya guys? Luyat. Oh. Ang bilis na bali. Hindi siya crunchy. Hindi crunchy yung dahon niya. Tuyot oh. Nasunog ito sa guys. Di pa ganito, may na-stuck na water dito tapos nainitan. Kaya siya nagiging ganyan. Tingnan nyo yun oh. Parang sunog. Hindi parang. Sunog talaga yan. So yan, meron na tayong na-create na space. So pwede nang mag-cut. Kita nyo ba? Sana wala akong ma-damage. Yan. 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 Ganda. Wow. Meron na akong head ng cream tea. Ayokong sirain ang farina niya. So, tanggalin natin itong sa ilalim para ma-propagate. Try kong i-propagate. Yan. Ayoko na magbawas. Tama na yun. Ito yung bottom part. Yan, mostly dry leaves na rin siya. Alisin lang natin ng mga dry leaves. Dehydrated siya guys. Masyado na kasing maliit yung pot para sa kanya. Kasi 'di ba? Oh, tingnan niyo yung size niya, ang laki. Maliit na yung pot para sa kanya. Hindi niya kayang i-sustain siya ng water. Tapos ito, hindi din ito masyadong nag-hold ng water kasi nga mostly raised hull. Nakaloka, hindi pala naka-play yung video ko. Hindi nakunan yung pag-cut ko. So, ang sabi ko nga,
Itong si Neon Breaker, nabili ko na dahil sa nagustuhan ko siya, not knowing na mahirap pala siyang alagaan dito sa area ko. At sobrang dami niyang milibag, sakitin siya guys. Ang tindi talaga ng pinagdaanan ng Neon Breaker ko na to guys. Inano ko na ito siya, hinisprehan ng alcohol, tapos inaalis ko yung farina guys kasi hindi ko naman alam na mayroong farina pala. So lahat ng mga farina niya ay nirab ko. So as in, ano siya, naked. Wala siyang protection sa dahon. So yun, inalis ko, inair dry ko, tapos tinanim ko ulit. Nabuhay naman siya guys. Sobrang tagal na nito sa akin. Mag 4 years na ata ito siya. Pero hindi masyadong lumalaki. Pero at least buhay siya. Nilagay ko na to sa rain or shine. Nabuhay naman siya sa rain or shine. Tapos bala kong ibehead kaya inalis ko siya doon muna. Yun. Sobrang haba ng kwento ko nito guys. Ang dami ng pinagsamahan namin. Kasi parang nagiging ano to siya eh. Nagiging experiment ko. Sa pagpapalaki ng succulent din. Kasama ito sa journey ko. Mag-spray lang ako ng alcohol sa kanya para kasi meron siya mga puti-puti na maliliit. Mukhang millibugs siya. Tortured talaga itong si Neon Breaker ko guys. Buti nga buhay pa ito siya. Talagang nasubukan yung aking pasensya dito guys. At saka nasubukan yung tatag niya. Nasira si Beyonce drops ko guys. Oh. May manok na naman na nakapag dito. Nag-trespass. Umangi tuloy siya. Yeah. Ang liit pa naman sana niya. Kawawa. Hindi ko pa naman din alam kung mabubuhay ba yung mga nito dahon na nahulog. Nalagas. Ito din si Raindrops. Din ng manok. Nasira tuloy yung mga dahon niya dyan. Oh. Tapos gusto ko sana din siyang ibehead. Kaya lang, parang ang dami naman yung baby sa ilalim na matatamaan ko. Kaya wag na lang muna. Observe ko muna to. Tapos kapag magiging leggy siya, ay i-behead ko na. Ito yung binehead ko dati guys, si Suyun. Sobrang liit nito. Tapos noong parang matutumba na rin siya, gaya ni Paul Bonyan, yung binehead ko kanina. Binehead ko na rin siya. Simula nung parang hindi niya kaya yung head niya. Tapos after nun, inano ko siya. Nilagyan ko ng fertilizer at simula nun guys, sobrang lumaki na talaga siya guys. Parang si Suyun ata to siya. Pero parang hindi din. Suyun kasi yung alam ko na ID nito guys. So balak ko na rin siyang ibehead. Tuyo ba? Medyo basa yung soil niya guys. Balak ko rin sana siyang ibehead. Pero saka na lang kasi basa yung kanyang soil. Naka-rain or shine kasi ito siya. Tapos okay naman siya sa rain or shine. May mga ganito siya guys oh. Hindi ko alam kung Suyun ba talaga ito siya. Tapos parang nagiging free list na siya. Yan, ang ganda ng kanyang tips oh. Red. Saka ko na lang siya ibehead. Siguro. So, ang last kong ibehead ay meron ako doong super bomb na nasira ng manok. Ibehead ko na rin yun siya. Ito yun siya. Nasira ng manok. Kasabay nung iba kong plants. Yun, may gas-gas pa talaga. Ibehead ko na lang ito. Para maayos na siya. Magkaroon ng mga babies. There you go. Yun siya. Inilayo ko muna sa araw itong si super bomb ko guys kasi nga nagiging ganito yung rosette niya, hindi flat. Tapos simula ako nang nilipat ko dito, yung mga babies niya ay nag-flat na yung rosette. Ang dami niyang babies guys. Yan. Medyo lumaki na yung babies niya dito. Na inilayo ko muna sa araw. Yan siya. Pumayat. Hindi ko alam bakit. Ito na yung lahat ng heads na nakuha natin guys. Malalaking heads. Si Madam Moiselle na curly. Tapos si Madiba na drops.
Tapos si Primadonna, si Cream Tea, Super Bomb, Neon Breaker, si Dragon Queen, tapos si Polbonian, tapos si Harry Watson, and si, sino nga to? Si Murasaki, dalawang Murasaki yung nakuha natin, at saka yung iisang Purple Haze. So, yun lang sila guys na nakuha natin. Sana successful ako sa pagpapalaki nito, at saka yung bottom part. Sana hindi mo maalam yun guys. So, that was it guys. Sana po nag-enjoy kayo sa video na to, and keep on supporting my channel. Sa mumunting channel natin na ito guys. And see you soon. Bye bye. Ingat po.